Kahit na si Guning ay isang kung fu master, hindi nila naisip na ito ay isang hindi patas na laro, dahil ito ay sariling kakayahan ni Guning. Ang 5 miyembro ng Bulls ay nakaramdam ng hiya at galit. Hindi nila inaasahan na talagang makakapuntos si Guning ng isang basket kapag napapaligiran siya ng mga ito. Kaya naman, napatingin silang lahat sa kanya. Kung lalaki si Guning, malamang na diretso nilang bugbugin siya. Walang pakialam si Guning sa kanilang pandidilat, at sa halip ay binigyan sila ng masamang tingin, na ikinairita nila. Sobrang yabang niya. Kung lalaki siya, bugbugin ko siya. Hinampis niya lang ako ng siko niya, at sumasakit pa rin ang dibdib ko ngayon. Ako rin. Mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Akala pa rin nila ay aksidenteng natamba sila ni Guning. Kung matalo kami sa laro, pwede naming tanggihan ang kasunduan na ginawa namin sa kanila. Super nakakahiya na, kaya wala na tayong pakialam sa resulta. By the way, we can secretly hurt her to stop her from winning also, mahinang boses ng leader ng Bulls. Sure, sumang-ayon ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang laro. Dahil natalo ng Bulls ang bola sa unang round, nagkaroon sila ng pagkakataong simulan ang ikalawang round. Ang 5 miyembro ng Bulls ay muling pinalibutan si Guning para pigilan siya sa paghawak sa bola. Nainis ang mga nanonood, dahil akala nila ay hindi ito patas. Sige na, my goddess. Biglang sumigaw ang isang tao sa gitna ng karamihan upang suportahan si Guning. Hindi niya alam ang pangalan ni Guning, kaya tinawag niya itong kanyang diyosa. Sa totoo lang, ito ay isang napakaangkop na salita upang ilarawan si Guning, dahil siya ay napakaganda at mahusay sa paglalaro ng basketball. Sige na, my goddess. Ang ibang mga tao ay nagsimulang hikayatin din si Guning. Halos 2/3 ng madla ay mga taga-suporta ni Guning. Galit ang 5 miyembro ng Bulls, at lumingon sila para ilabas ang kanilang galit kay Guning. Pinandilatan siya ng mga ito para bang lalamunan siya ng hilaw at buo. Habang tumunog ang sipol, sinimulan ng isang miyembro ng Bulls ang ikalawang round. Hindi agad nahawakan ni Guning ang bola sa pagkakataong ito, at hinayaan ang Bulls na makuha ito. Wala siyang balak agawin ang bola sa pagkakataong ito, ngunit sa mga manunood ay tila hindi niya ito magawa dahil napapaligiran siya ng 5 lalaki. Ang ibang miyembro ng Bulls ay hindi lumayo kay Guning, ngunit pinalibutan pa rin siya ng dati. Gayunpaman, hindi pinahintulutang palibutan ang isang tao ng sobrang higpit ng mahigit 3 segundo sa court. Kaya hindi sila hamarang kay Guning, ngunit patuloy siyang pinipigilan kapag gusto niyang habulin ang kanilang teammate na may hawak ng bola. Gayunpaman, mahirap para sa kanila na pigilan si Guning sa pamamagitan ng paggawa nito. Mabilis silang napaalis ni Guning at tila nawala siya sa kanilang mga bisig ng bigla, na ikinagulat ng 3 lalaking nakapaligid sa kanya. Maging ang mga manunood ay nagulat sa bilis ni Guning. Sa oras na ito, ang pinuno ng Bulls ay malapit ng maghagis ng basketball. Sa sandaling ito, tumalon ng mataas si Guning at ninakaw ang bola sa kalagitnaan ng hangin. Minsan na itong nangyari, ngunit nabigla pa rin ang lahat ng maulit ito. Natulala ang mga basketball coach na ito sa pagkakataong ito. Wow, napakaganda ng aking diyosa. Siya ay perpekto. Labis na natuwa ang mga manunood. Nagulat ang pinuno ng Bulls nang ninakaw ni Guning ang bola, at sa sumunod na segundo ay nagalit siya at sinimulang salakayin si Guning. Sabay-sabay na tumakbo ang mga kasamahan niya. Handa silang lihim na saktan si Guning. Dahil lahat sila ay matangkad at malalakas, hindi nakikita ng ibang tao sa labas ng court ang kanilang mga galaw, na nagbigay sa kanila ng malaking pagkakataon na gawin ang anumang gusto nila. Gayunpaman, sa pagharap sa kanilang mga agresibong nangyayari, hindi nagpanik si Guning. Nanatili siyang kalmado at pinunan ang kanyang mga braso ng mahiwagang kapangyarihan upang gawin itong kasing tigas at lamig ng mga blok ng yelo. Bilang resulta, sa sandaling kumatok sila sa mga braso ni Guning, nakaramdam sila ng sakit at sakit. Nagulat sila, ngunit ayaw sumuko.
Sa mga sumunod na minuto, patuloy nilang sinusubukang saktan si Guning, ngunit ginawa rin ni Guning ang parehong bagay para labanan sila. Ano ang ginawa mo sa akin? Sa wakas ay naramdaman ng isa sa kanila na may mali. Hindi naintindihan ng ibang miyembro ang nangyari, at nagpatuloy sila sa pakikipagkompetensya para sa bola laban kay Guning, ngunit lahat sila ay nabigo. Malakas ka lang kumatok sa braso ko, kaya dapat mong tanungin ang sarili mo kung ano ang ginawa mo, sabi ni Guning. Ikaw, galit ang tao, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Kinailangan niyang ihinto ang pag-atake kay Guning at sinubukang gawin ang lahat para makuha ang bola. Muli silang inalis ni Guning at tumakbong mag-isa. Nang malapit na siya sa 3-point line, walang pag-aalinlangan niyang inihagis ang bola. Nagulat ang mga manonood, dahil walang naniniwala na makaka-score siya ng basket mula sa ganoong kalayuan. Ilang metro ang layo niya mula sa 3-point line. Maging si Tang Jakay at ang mga miyembro ng Warriors ay bahagyang nag-alala. Gayunpaman, kahit na hindi makapasok ang bola sa hoop, hindi matatalo si Guning. Naisip ng mga miyembro ng Bulls na imposibleng makakuha ng 3-point field goal si Guning, kaya tumakbo sila pasulong upang makuha ang bola nang mahulog ito. Gayunpaman, ang basketball ay hindi nahulog nang hindi nahawakan ang hoop tulad ng kanilang iniisip, ngunit direktang pumasok dito. Natigilan ang mga manonood, pagkatapos ay sumambulat sa malakas na palakpakan. OMG, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Napaka hindi ka panipaniwala. Siya na ang Diyos ako ngayon. Talagang hinahangaan ko siya. Panipi tuldok panipi. Maraming tao, kasama na ang mga basketball coach na iyon, ang natuwa. Napaka-outstanding talaga ng babaeng ito. Hindi ko akalaing magagawa natin ang parehong bagay. Hindi ko kaya. Well, kailangan ko siyang makausap mamaya. Ito ay isang kahihiyan kung ang pambansang koponan ng basketball ng kababaihan ay wala sa kanya. Tama, mas mahusay siya kaysa sa mga kasalukuyang miyembro ng pambansang basketball team ng kababaihan. Panipi tuldok panipi. Ang mga basketball coach na iyon ay patuloy na pinupuri si Guning. Ang coach ng Bulls ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan, ngunit kailangan niyang aminin na si Guning ay talagang hindi kapani-paniwalang mahusay sa paglalaro ng basketball. Wow, napakahusay ni Ningning. Tuwang-tuwa si Tang Jakay. Jakay, fan ako ng nakababatang pinsan mo ngayon. Sa tingin ko kaya niyang gawin ang lahat. Jakay, ang kakayahan ng iyong nakababatang pinsan ay lampas sa aking imahinasyon. Lahat ng mga kaibigan ni Tang Jakay ay humanga sa pagganap ni Guning. Haha, proud na proud ako sa kanya. Sumimangot si Tang Jakay. Ang mga miyembro ng Bulls, sa halip, ay kinasusuklaman si Guning kaysa dati. Kumunat ang noo ni Guning nang titigan siya ng mga ito. Nagpatuloy ang laro, ngunit hindi pa rin nila makuha ang bola ng matagal, dahil palaging ninanakaw ito ni Guning at inihagis ito sa hoop. Sa panahong ito, lihim silang sinaktan ni Guning gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para parusahan sila. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti silang nanghihina at pagod na nakaapekto sa paggalaw nila sa court. Nagalit sila at naging mas agresibo. Anong ginagawa nila? Mukhang gusto nilang saktan ang babae. Gaano sila kawalandiya? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Panipi tuldok panipi. Hindi nagtagal ay napansin ng madla ang hindi naaangkop na pag-uugali ng mga miyembro ng Bulls. Si Tang Jakay at ang mga miyembro ng Warriors ay galit sa kanila, ngunit wala na silang magagawa ngayon. Sa kabutihang palad, mukhang maayos si Guning nang mabangga nila siya. Sa kabaligtaran, tila nasaktan sila pagkatapos. Nakita rin ito ng mga basketball coach na iyon, at natarante sila. Bakit mukhang magaling si Guning nang mabangga siya ng matatangkad na malalakas na lalaking iyon? Ang kanyang katawan ba ay kasing tigas ng bakal na pader? Sa pagtatapos, ang 5 miyembro ng Bulls ay nasugatan lahat ni Guning at halos hindi na nila maipagpatuloy ang laro.
Nawalan ng pasensya ang pinuno ng Bulls, at itinaas ang kanyang kamao para suntukin ang noo ni Gunning. Nagulat ang lahat sa eksena, dahil masyadong mabilis at biglaan ang nangyari. Bago sumigaw ang mga manunood, huminto ang kamao ng pinuno 30 sentimetro ang layo mula sa mukha ni Gunning. Hindi niya napigilan ang sarili niya, nasalo ito ni Gunning. Pagkaraang saluhin ni Gunning ang kanyang kamao, gumamit siya ng maraming lakas at nabali ang kanyang palso. Agad na napasigaw sa sakit ang pinuno at namutla ang mukha. Na-dislocate lang ni Gunning ang kanyang palso, kaya hindi ito makakaapekto sa kanyang karera sa hinaharap basta't ibabalik ito mamaya. Nagulat muli ang mga manunood, dahil malakas si Gunning para mabali ang palso ng pinuno. Ayos ka lang. Pinalibutan siya ng mga kasamahan ng pinuno sa isang iglap. Kung nasugatan ang kanilang pinuno, mabibigo sila sa finals. Nagmamadali rin ang mga basketball coach na iyon, lalo na ang coach ng Bulls. Si Tang Jakay at ang mga miyembro ng Warriors, sa kabilang banda, ay nasiyahan. Alam nila na ang pinuno ng Bulls ang utak sa likod ng pakana na idinisenyo para saktan si Teng Xiaoyu. At kahit na nasugatan na ang pinuno, galit pa rin si Tang Jakay sa kanyang biglaang paggalaw para saktan si Gunning, kaya pumunta siya kasama ang mga miyembro ng Warriors upang suportahan si Gunning. Maraming tao sa paligid ng court ang tumakbo din para tingnan. Ang lakas ng loob mong saktan ang aming pinuno. Pinandilatan ng mga miyembro ng Bulls si Gunning. Tila anumang oras ay susuntukan siya ng mga ito. Nakalimutan nila ang isang bagay, ito ang mismong pinuno nila ang humingi nito. Sila ay isang grupo ng mga taong makasarili, at hindi nila naisip na mali ang ginawa ng kanilang pinuno. Sa halip, sinisi nila si Gunning sa lahat. Walang bulag dito. Bigla niya akong inatake at paimpol kung pinrotektahan ang sarili ko sa suntok niya. Mas matangkad siya at mas malakas kaysa sa akin. Kung hindi ako natuto ng kung fu skill, nasuntok na sana ako niya, sabi ni Gunning. Ikaw. Nagpanik ang mga miyembro ng Bulls. Sa katunayan, lahat sila ay sinubukang saktan si Gunning, ngunit lahat sila ay nabigo. Kasabay nito, napagtanto nila na natutunan ni Gunning ang kanilang mga kasanayan sa kung fu. Hindi nakakagulat na hindi nila kayang saktan. Bai Rui, lalaki ka ba o hindi? Paano mo na-atake ang isang babae? Pinuna ni Tang Jakay ang pinuno ng mga Bull nang dumating siya. Si Bai Rui ang pinuno ng Bulls. Kung talagang nasaktan niya si Gunning, sinusundan siya ni Tang Jakay. Napakahalaga ni Gunning sa pamilya Tang, at nagmamalasakit din siya sa kanya. Imposibleng tumabi siya at walang gagawin kapag binubuli si Gunning ng iba. Bai Rui, hindi mo magagawa iyon para saktan ang isang babae. Hindi mo ba alam na hindi ka tanggap-tanggap sa court? Pinagalitan din ng coach ng Bulls si Bai Rui. Kahit nasabik ang coach na makitang nasugatan si Bai Rui, alam niyang kasalanan ni Bai Rui. Walang dahilan para punahin niya si Gunning. Dalhin natin siya sa ospital ngayon din. Nasugatan siya. Paano kung hindi siya makapaglaro ng basketball sa hinaharap? Sabi ng isang miyembro ng Bulls. Mas mahalaga sa kanilang mga mata ang nalalapit na basketball finals. Nasugatan siya dahil sa kanyang bastos at agresibong pag-uugali. Siya mismo ang humingi nito. Dapat siyang humingi ng tawad sa akin, galit na sabi ni Gunning. Tama, dapat kang nang tawad sa babaeng ito para sa iyong hindi makatingin sa pag-uugali. Isang tao sa karamihan ang sumuporta kay Gunning. Si Bai Rui ang nasugatan ngayon. Nagtalo ang isang miyembro ng Bulls. Ang kanyang argumento ay inis sa maraming tao, at may sumagot, siya mismo ang humiling nito. Paano kung hindi nahawakan ng babae ang kamao niya? Paano nagagawa ng isang matangkad na malakas na lalaki ang isang babae ng biglaan? Lahat ng tao ay pinapuna si Bai Rui. Bai Rui, dapat kang humingi ng tawad, sabi ng coach ng Bulls na may ekspresyon na. Ayaw niyang masira ang reputasyon ng Bulls. Nasugatan na ang kamay ko. Hindi pa ba sapat? Nag-atubili si Bai Rui na humingi ng tawad, dahil hindi niya naisip na may nagawa siyang mali. Malinaw na hindi nakita si Bai Rui sa kanilang mga kritisismo.
hindi na nakatiis ang ibang mga coach. By Rui, nasugatan ang iyong kamay dahil sa iyong biglaan at bastos na pag-uugali, at dapat kang humingi ng tawad sa babaeng ito, sabi ng coach ng Warriors. Sa totoo lang, alam ng coach ng Warriors kung ano ang ginawa ni By Rui sa kanyang club, ngunit wala siyang matibay na patunay. Dahil dito, kinasusuklaman ng coach ng Warriors ang Bulls, at natuwa siya nang talunin sila ni Gunning sa court. By Rui, kasalanan mo ito, at dapat mong panagutan ang sarili mong pag-uugali. Gusto lang naming humingi ng tawad sa iyong hindi nararapat na pag-uugali. Kung tumanggi kang gawin ito, ang iyong sariling karera ay maaapektuhan. Hinikayat ng ibang mga coach si By Rui. Nang marinig iyon, kinailangan ni By Rui na sumuko kahit na ayaw niyang gawin iyon. Fine, I'm sorry, sabi niya sa mahinang boses kay Gunning. Gayunpaman, masyadong mahina ang kanyang boses at hindi ito naririnig ng maraming tao. Kabanata 1189. Bagamat narinig ito ni Gunning, hindi siya nasisiyahan. Pwede mo bang taasan ang boses mo? Hindi ko nakikita ang iyong kasalanan. Ikaw, galit si By Rui. Akala niya sinadya itong sinabi ni Gunning, ngunit kailangan niyang tiisin. Huminga ng mahabang hininga si By Rui at mas malakas na sinabi, I'm sorry. Muli siyang humingi ng tawad ng walang kasalanan, ngunit hindi ito pinansin ni Gunning. Muli siyang humingi ng tawad sa kanya para ipahiya siya. Sige, maaari kang pumunta sa ospital ngayon, ngunit dapat magpatuloy ang laro, sabi ni Gunning. Wala siyang intensyon na tapusin ang larong ito dahil nasugatan lang si By Rui. Bakit? Galit na galit si By Rui. Ano? Sa tingin mo ba matatalo ka kaya sinusubukan mong tanggapin ang kasunduan? Sagot ni Gunning. Ikaw, hindi alam ni By Rui kung ano ang sasabihin, dahil sinabi ni Gunning ang totoo. Payag ka bang ihinto ang larong ito kung alam mong mananalo ka? Tanong ni Tang Jakay. Sa katunayan, kahit natalo ang Bulls, hindi nila mapipilit ang sino man sa mga miyembro nito na umalis sa kompetisyon, dahil hindi sila ang gumawa ng desisyong ito. Bukod dito, hanggat tinatanggihan ng Bulls ang resulta at tumanggi na tuparin ang kanilang pangako, wala silang magagawa tungkol dito. Hindi nila isinulat ang kasunduan sa papel pagkatapos ng lahat, at wala itong paghihigpit sa kanila. Gayunpaman, nais pa rin nilang magpatuloy sa laro, dahil nakaramdam sila ng labis na kasiyahan sa mga Bulls ay hindi maka-score ng isang basket. Sige, dapat pumunta si By Rui sa ospital ngayon, ang iba sa inyo ay patuloy na maglalaro, sabi ng coach ng Bulls. Bakit? Ang mga miyembro ng Bulls ay balisa. Kung huminto ang laro sa kalagitnaan, maaari pa rin nilang panatilihin ang kanilang magandang reputasyon. Kung matalo sila sa pagtatapos ng laro, masisira ang kanilang reputasyon. Tungkol naman sa kasunduan nila sa Warriors, wala ni isa sa kanila ang nagseryoso. Hindi mo ba gustong makipagkompetensya sa babae? Inis ang coach ng Bulls. Oo, pero, hindi maitatanggi ng mga miyembro ng Bulls, ngunit sinubukan pa rin nilang ipaliwanag ang isang bagay. Gayunpaman, pinigilan sila ng kanilang coach. Dahil ikaw mismo ang nag-propose, dapat tapusin mo ang larong ito. Hindi nakakahiya kung matalo ka, pero nakakahiya naman kung tatanggi kang tapusin. Bagamat alam niyang tiyak na mabibigo ang Bulls, naisip niya na kailangan nilang tanggapin ang resulta. Dahil nanatiling matatag ang kanilang coach, walang magawa ang mga miyembro ng Bulls tungkol dito. Kailangan nilang tapusin ang laro. Si By Rui, gayunpaman, ay dinala sa ospital. Sa natitirang bahagi ng laro, natalo ang Bulls, na hindi nakakagulat na resulta. Sa loob ng 15 minuto, umiskor si Gunning ng halos 30 goal, at 20 sa mga ito ay 3-point field goal, habang 0 ang score ng Bulls. Ang Bulls ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan, dahil kahit 5 sa kanila ay hindi kayang talunin ang isang batang babae. Ang ibang mga basketball team ay hindi nang ahas na pagtawanan ang Bulls, dahil alam nila na hindi sila mas mahusay kaysa sa Bulls. Para sa mga taong gustong saktan ng palihim si Gunning, lahat sila ay nasaktan ni Gunning sa huli.
Si Gunning ay may isang pares ng hindi pangkaraniwang matigas na mga braso, at nakaramdam sila ng matinding sakit nang mabangga niya ito sa kanyang mga braso. Labis nilang kinasusuklaman si Gunning, ngunit hindi sila nang ahas na punahin siya. Wow! Ningning, hindi ka makapaniwala. Tumalon si Tang Jakay sa tuwa na parang bata. Miss Gu, lahat kami ay namamangha sa iyong pagganap. Fan mo ako ngayon. Ako rin. Pwede ba akong magpakuha ng litrato kasama ka? Panipi tuldok-tuldok-tuldok panipi. Pinalibutan ng mga miyembro ng Warriors si Gunning at patuloy na pinupuri siya. Bagamat alam nila ang kahangahangang kakayahan ni Gunning, naisip pa rin nila na ang resulta ngayon ay napakaganda para maging totoo. Natuwa sila at nabigla dito. Napagtanto ng mga miyembro ng Bulls na pamilyar ang Warriors kay Gunning mula sa kanilang pag-uusap. Dahil pamilyar sila sa isa't isa, malamang na ang paglalaro nila kay Gunning ay isang bitag. Naisip ng mga miyembro ng Bulls na ginawa nila ito para maghiganti para kay Teng Xiaoyu. Habang pinag-iisipan nila ito, mas malamang na naniniwala sila na maaaring iyon. Kahit na hindi alam ng maraming tao na may kinalaman sila sa aksidenteng nangyari kay Teng Xiaoyu, naniniwala sila na kailangang malaman ito ng mga miyembro ng Warriors. Dahil mula nang masugatan si Teng Xiaoyu, ang mga miyembro ng Warriors ay titig na titig sa kanila kapag nakita nila ang isa't isa. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. Kung gusto nilang ilantad ang sikretong ito, ang nangyari kay Teng Xiaoyu ay mabubunyag din. Kung ganoon, maaari silang ma-disqualify sa pagsali sa finals. Kaya naman, kinailangan nilang magparaya kahit na puno sila ng galit. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng miyembro ng Bulls ay maaaring manatiling kalmado at makatwiran. Dahil pamilyar kayo sa isa't isa, isa bang bitag ang larong ito para sa atin? Isang miyembro ng Bulls ang sabay-sabay na nagtanong sa Warriors. Gayunpaman, bagaman tinanong niya ang tanong na iyon, mayroon siyang sagot. Ang mga miyembro ng Warriors ay natigilan sa isang segundo. Nagulat sila na ang sikretong ito ay nalantad kaagad. Gayunpaman, wala silang pakialam tungkol dito. Natahimik ang mga nanonood matapos marinig ang tanong at mukhang natarante sila. Hindi nila naintindihan kung bakit maglalagay ng bitag ang Warriors para sa Bulls. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Nagtaas ng kilay ang coach ng Warriors. Sa katunayan, alam din niya ang nangyari kay Teng Xiaoyu hindi pa lang, kaya alam niya na ginawa ito ng mga mandirigma para kay Teng Xiaoyu. Naawa siya kay Teng Xiaoyu dahil nahiga pa rin siya sa hospital bed. Anong ibig mong sabihin? Kakakilala lang namin, pero hindi ibig sabihin na ang larong ito ay isang bitag. Sabay-sabay na nakipagtalo ang isang miyembro ng Warriors. Ang iba pang mga miyembro ng Warriors lahat ay naglagay ng kalmadong mukha. Naghanda sila ng pag-iisip, kaya wala silang kasalanan. Kung ang larong ito ay hindi isang bitag, bakit mo kami tatayan yan? Galit ang mga toro. Kasi hinamak mo muna si Miss Gu. Nasaksihan niyo ng lahat ng nandito. Hindi mo maitatanggi. Bukod dito, 5 miyembro ng iyong club ang nabigo na talunin si Miss Gu sa court. Sapat na para ipakita ang iyong kakayahan, kinutya ng Warriors ang Bulls. Oo, nasaksihan namin iyon. Nauna nilang hinamon si Miss Gu. Sumang-ayon lahat ng ibang miyembro ng ibang basketball team, dahil karamihan sa kanila ay ayaw sa Bulls. Ang Bulls ay kilala sa kanilang pagmamataas, at walang nagustuhan sa kanilang pag-uugali. Ikaw, ang mga miyembro ng Bulls ay hindi alam kung ano ang sasabihin ngayon. Sige, tigilan mo na ang pakikipagtalo sa kanila. Pinigilan siya ng isa pang miyembro ng Bulls nang walang pagkaantala. Dahil natalo ka sa laro, hindi mo ba dapat tuparin ang iyong pangako? Sabi ng isang miyembro ng Warriors. Pangako? Anong pangako? Ang mga miyembro ng Bulls ay naglaro bigla. Napagkasunduan nilang hindi umamin noon, kaya nagkunwari silang hindi nangyari. Nang marinig iyon, alam ng lahat na nagpasya ang Bulls na tanggapin ito. Itatanggi mo ba? Hindi nagulat ang mga miyembro ng Warriors, dahil alam nila na ang Bulls ay isang walang hiyang club. Bagamat tumanggi ang Bulls na tuparin ang kanilang pangako,
nais pa rin ng Warriors na ipahiya sila sa publiko. Hindi kami, ngunit hindi mo kami mapipilit na gawin ang isang bagay na hindi namin ipinangako na gagawin. Nagtalo ang mga Toro. Anong pangako? Ang mga coach ng ibang basketball team ay curious. Hindi ito umiral, sabay-sabay na itinanggi ito ng Bulls. Well, the thing is, walang pag-aalinlangan ang ibang tao na nakaalam sa kasunduan ng Bulls at ng Warriors sa buong kwento sa mga hindi nakakaalam. Matapos malaman ang buong kwento, naisip ng lahat ang Bulls ay isang walang hiyang club. Dahil ang mga Bull ay mayabang at binabaliwala si Gunning, na naging sanhi ng kanilang pagkabigo, dapat nilang gawin ang ipinangako nilang gawin. Kalokohan. Tumanggi pa ring aminin ang Bulls. Naisip nila na walang makakapagparusa sa kanila hanggat patuloy nilang itinatanggi ito. Paano ka naging walang hiya? Nanas ang mga miyembro ng Warriors. E ano ngayon? May proof ka ba? Gustong umalis ng mga miyembro ng Bulls. Tumigil ka dyan. Mayroon kaming voice recording upang mapatunayan ito. Biglang kinuha ng isang miyembro ng Warriors ang kanyang telepono. Ikaw. Nataranta ang mga miyembro ng Bulls, at tumakbo ang dalawa para kunin ang telepono ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Warriors ay sumugod upang pigilan sila ng walang pagkaantala. Di ba sabi mo hindi nag-e-exist ang pangako? Bakit mo sinubukang kunin ang telepono? Napangisi ang mga miyembro ng Warriors. Hindi na nila kailangan magpakita ng pruweba ngayon, dahil napatunayan na ng reaksyon ng mga miyembro ng Bulls ang lahat. Sa kasamaang palad, ang pinuno at coach ng Bulls ay wala, at ang iba pang miyembro ng Bulls ay hindi alam kung paano ito haharapin. Haha, actually wala kaming recording, at wala kaming intensyon na pilitin kang tuparin ang pangako mo, pero pinahiya mo ang sarili mo sa harap ng lahat. Sabi ng isang miyembro ng Warriors. Walang kapangyarihan ang Warriors na parusahan ang Bulls, kaya wala itong silbi kahit may voice recording sila. How dare you trick us? Galit na galit ang mga miyembro ng Bulls. E ano ngayon? We only did it because you refused to admit it, the members of the Warriors said. Ikaw. Ang mga miyembro ng Bulls ay natulala. Sige, alis na tayo. Nagugutom ako. Bakit hindi tayo sabay na kumain para ipagdiwang ang malaking tagumpay ngayon? Sabi ng isang miyembro ng Warriors. Magandang ideya. Tuwang-tuwa si Gunning. Pagkatapos nun, sabay silang naglakad papunta sa labas. Sumama rin sa kanila ang coach ng Warriors. Bagamat nanalo si Gunning sa laro sa tulong ng kanyang mga kasanayan sa Kung Fu, hinangaan pa rin niya siya. Nako, babayaran daw ni Xiaoyu ang bill ngayon, pero hindi siya nakarating dahil nasugatan siya. Sinabi na niya na gawin ko para sa kanya. Malaking pabor ang ginawa sa atin ni Miss Gu, at dapat nating pasalamatan siya, sabi ng isang miyembro ng Warriors. Karaniwan silang kumakain sa kantin, napakamura kasi ng mga pagkain doon. At nang kumain sila sa labas, hinati-hati nila ang bayarin. Hindi man sila mahirap, nakasanayan na nila ito. Miss Gu, maraming salamat sa pagpapagamot sa binti ni Xiaoyu. Napaka-importante niya sa team namin, another member of the Warriors said. Ano? Ginamo niya ang binti ni Xiaoyu. Laking gulat ng kanilang coach nang marinig iyon. Oo, ginamo lang ni Miss Gu ang binti ni Xiaoyu kahapon, at sinabi sa akin ni Xiaoyu na mas maganda ang pakiramdam niya ngayon. Maaari na siyang maglakad ngayon, ngunit magtatagal pa rin siya para tuluyang gumaling, tuwang-tuwang sabi ng isang miyembro ng Warriors. Nagtitiwala sila na magiging maayos muli si Teng Xiaoyu sa loob ng ilang araw. Talaga, hindi makapaniwala ang kanilang coach. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng doktor na aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan para gumaling si Teng Xiaoyu, ngunit nagawa siyang pagalingin ni Gunning sa loob ng ilang araw. Si Gunning ay tila hindi isang bihasang doktor sa kanyang paningin. Bagamat alam niya na si Gunning ay hindi isang ordinaryong babae pagkatapos manood ng laro, hindi pa rin siya makapaniwala nitong mapapagaling si Teng Xiaoyu. Totoo naman, kinumpirma ito ng mga miyembro ng Warriors. Miss Gu, maraming salamat. Agad namang lumingon ang kanilang coach para magpasalamat kay Gunning.
Tunay na nakilala ni Teng Xiaoyu sa mga mandirigma, kaya magandang balita para sa kanila kung makakabawi siya sa lalong madaling panahon. Nagtataka si coach kung paano napagaling ni Guning si Teng Xiaoyu, ngunit hindi na siya nagtanong tungkol dito. Alam niya na hindi siya dapat humingi ng higit pang mga detalye kung hindi sinabi ni Guning sa kanila ng kanyang kusa. Maliit na bagay. Si Xiaoyu ay malapit sa kaibigan ng aking nakatatandang pinsan, kaya handa akong tumulong, nakangiting sabi ni Guning. Kung hindi dahil kay Tang Jiakai, si Teng Xiaoyu ay hindi ginagamot ni Guning. Yung nakatatandang pinsan mo, na-curious si coach. Ang nakatatandang pinsan ni Miss Go ay si Tang Jiakai, sabi ng isang miyembro ng Warriors. Alam ng kanilang coach ang background ng pamilya ni Tang Jiakai, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol sa mga gawain ng pamilya ng Tang. Bilang karagdagan, hindi magkapareho ang pangalan ng pamilya ni Guning at Tang Jiakai, kaya hindi alam ng coach na sila ay magkamag-anak. Nako, maraming salamat, Jiakai. Sabay pasalamat ng coach kay Tang Jiakai. Ikinagalak ko. Si Xiaoyu ay isang malapit na kaibigan ko, kaya kailangan kong gumawa ng isang bagay para matulungan siya kung magagawa ko. Siya nga pala, ang mga bull ay talagang maput, at dapat nating turuan ng leksyon. Sabi ni Tang Jiakai. Kinasusuklaman ni Tang Jiakai ang mga taong naglalaro ng dirty tricks, lalo na kapag malapit niyang kaibigan ang biktima. Pagkatapos noon ay nagsimula na silang mag-chat sa isa't isa. Bagamat hindi nagtanong ang coach ng mga detalye tungkol sa kung paano pinagaling ni Guning si Teng Xiaoyu, na-curious siya sa antas ng medikal ni Guning. Sa makatuwid, tinanong niya si Guning kung siya ay isang medikal na estudyante. Walang alam si Guning tungkol sa medisina, at napakatapat niya. Gayunpaman, nakikita niya na may gustong itanong sa kanya ang coach tungkol sa mga sakit. Alinsunod dito, sinabi ni Guning sa coach na tanungin siya ng anumang bagay na gusto niyang malaman at handa siyang magbigay ng payo sa kanya kung kailangan niya ito. Sinabi ng coach kay Guning na ang kanyang asawa ay palaging kulang sa enerhiya sa nakalipas na 2 taon at ang kanyang mukha ay palaging mapatla. Marami na silang ginawang pagsusuri sa iba't ibang ospital, ngunit hindi bumuti ang kalagayan ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Guning na bisitahin si Cola Ine para bumili ng gamot para sa kondisyon ng kanyang asawa. Oo, sikat talaga si Cola Ine sa mabisang gamot nito, sabi ni Tang Jiakai, kaso hindi siya pinaniwalaan ng coach. Nagpasalamat kaagad ang coach kay Guning at nagpas siyang bumili ng mga gamot sa Cola Ine mamaya. Hindi niya tinanong si Guning para sa kanyang background, kaya pinalampas niya ang pagkakataong malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Sa totoo lang, nagdududa pa siya kay Cola Ine, dahil ang kanyang asawa ay nakainom na ng iba't ibang uri ng gamot. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pag-asa. Dahil nagawang pagalingin ni Guning si Teng Xiaoyu, posibleng matulungan din niya ang kanyang asawa. Nang sila ay umalis patungo sa restaurant. Ang ilang mga manonood ay nag-upload ng mga video ni Guning na naglalaro ng laban sa basketball laban sa ilang mga profesional na manlalaro ng basketball sa internet. Hindi nila alam ang pangalan ni Guning, kaya dahan-daang kumalat ang mga video. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon, may nakakilala kay Guning at hindi nagtagal ay nag-repost ng mga video sa Weibo at nabanggit, ang maraming entertainment influencer. Napansin kaagad ng mga taga-subaybay ng mga entertainment influencer ang balitang ito. Sa loob ng ilang minuto, naging viral ang mga video at muling nakakuha ng maraming atensyon ang pangalan ni Guning. Naiinggit ang ilang haters kay Guning at pinuna siya sa patuloy na pag-akit ng atensyon ng publiko. May mga nagsabi rin na bilang isang high school student, dapat siyang mag-aral ng mabuti para sa National College Entrance Examination. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ng mga tagahanga ni Guning nang walang pag-aalinlangan. Dahil sobrang sikat na si Guning, hindi na niya kailangang sadyang maakit ang atensyon ng publiko. Bukod pa rito, napakalinaw ng pamagat na may humamon kay Guning, kaya nagkaroon ng laban si Guning laban sa kanila. Bukod pa rito, kilalang-kilala si Guning bilang isang mahusay na estudyante sa kanyang paaralan,
at madali siyang makapasa sa National College Entrance Examination na may matataas na marka. Kasabay nito, ang Bulls ay nasa gitna ng mga batikos. Isang mahalagang laro ang National College Basketball Competition at ito ay ginanap ng gobyerno, kaya maraming balita tungkol dito sa TV at pahayagan. Dahil dito, maraming tao ang hindi pamilyar sa mga pangalan ng mga basketball team na iyon. Ang finals ay nahahati sa 3 antas. Ang preliminary finals, semifinals at finals. Sa ngayon, katatapos lang ng semifinals at 5 araw bago ang finals. Ang finals ay talagang nakakuha ng maraming atensyon mula sa maraming tao, lalo na mula sa mga mag-aaral sa kolehiyo at sa mga sangkot sa industriya ng palakasan. Dahil ang lahat ng basketball team ay pinili mula sa mga pangunahing unibersidad, karamihan sa mga mag-aaral sa kolehiyo ay alam ang kompetisyong ito. Ang mga eskwela ng mga club na matagumpay na nakapasok sa finals ay nagbigay din ng espesyal na pansin sa larong ito, dahil ito ay may kaugnayan sa karangalan ng kanilang paaralan. Ang ilan sa kanila na maraming alam tungkol kay Gunning ay sinisi ang Bulls sa hanggal na agresibong pag-uugali nito. Sa kanilang mga mata, si Gunning ay isang taong hindi nila kayang guluhin. Hindi narinig ng Bulls ang balitang ito, at sa wakas ay nalaman ng mga miyembro nito kung sino si Gunning. Nagulat sila sa impluwensya ni Gunning, ngunit mas kinaiinisan niya, dahil naniniwala sila na si Gunning ang nakasire sa reputasyon ng kanilang club. Kaya naman, sinimulan nilang atakehin si Gunning sa internet, ngunit inatake pabalik ng mga tagahanga ni Gunning. Naiinis sila at hindi naintindihan kung bakit napakaraming tapat na tagahanga ni Gunning para ipagtanggol siya. Inisip nila na si Gunning ay isang magandang babae lamang na mayroong maraming kumikitang mga tindahan. Sa katunayan, wala silang masyadong alam tungkol kay Gunning at ngayon ay puno na rin sila ng galit sa kanya. Gayunpaman, kahit nagalit sila, wala silang magagawa para saktan si Gunning. Sa kabuuan, natalo ang Bulls sa laro at nasira rin ang reputasyon nito. Hinding pinansin ni Gunning ang balita, at umalis siya pagkatapos kumain ng gaanong kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Kinailangan ding bumalik ni Tang Jakay sa kanyang paaralan kaya hinatid siya ni Gunning doon. Karaniwang hindi nagmamaneho si Tang Jakay, maliban kung kailangan niyang umuwi ng mag-isa kapag weekend. Si Tang Jakay ay nanirahan sa kanyang paaralan, dahil gusto niyang makipagkaibigan sa kanyang mga kaskwela. Bukod dito, ang bahay ng pamilyang Tang ay medyo malayo sa paaralan ni Tang Jakay. Bagamat ipinanganak siya sa isang napakayaman na pamilya, pinananatili pa rin niya ang isang napakababang profile. Nag-aaral siya sa isang mataas na prestihiyosong unibersidad, kaya lahat ng mga kaskwela niya ay may magandang kinabukasan. Nang makabalik ang mga miyembro ng Warriors, may nagtanong sa kanila kung napansin ba nila ang pinakabagong trending na balita sa internet. Umiling sila, saka sabay na binasa ang balita. Matapos basahin ang balita, nagulat na lamang ang mga miyembro ng Warriors na nagdulot ng matinding sensasyon sa internet. Nagulat naman ang coach nila sa impluwensya at tunay na pagkatao ni Gunning. Narinig niya ang kaunti tungkol kay Jade Beauty Jewelry at Kuzi, at alam niya na ang kanilang founder ay isang tiyak na figure. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, ang kanilang tagapagtatag ay si Gunning. Nang ihatid ni Gunning si Tang Jakay pabalik sa kanyang paaralan, halos 2:30 na ng hapon at may mga estudyanteng naglalakad na rin papunta dito. Marami sa kanila ang natigilan sa sasakyan ni Gunning, at sumigaw pa nga ang ilang mga estudyante sa tuwa. Wow! Hindi ba Lamborghini? Mukhang napaka-cool. Oo, ito ay ang limitadong edisyon ng nakaraang taon. Balita ko napakahirap makakuha ng isa. Walang masyadong mayayamang bata sa unibersidad na ito, at tiyak na bihira sa kanilang paningin ang isang marangyang sasakyan. Mayroon bang gwapong lalaki dito? Ang ilang mga batang babae ay nagtaka, puno ng pag-asa. Kung talagang may gwapong lalaki sa luxury car, kailangan nilang ipakita sa kanya ang best side nila. May mga babaeng snob at nangarap na mapili sila ng gwapong mayaman para mamuhay sila ng marangya. Kahit na hindi masyadong malamang na mangyari, tumanggi silang sumuko.
Huminto ang sasakyan sa gate ng kanilang paaralan, pagkatapos ay binuksan ni Tang Jakay ang pinto ng sasakyan at lumabas doon. Nang makita ng mga babaeng iyon si Tang Jakay, tumili sila ng malakas. Oh, siya pala. Isa siya sa pinakagwapong lalaki sa school natin. Hindi alam ng maraming tao ang background ng pamilya ni Tang Jakay sa kanilang paaralan. Gayunpaman, kahit na ang pinagmulan ng pamilya ni Tang Jakay ay lihim, alam ng kanyang mga kaskwela na ang kanyang pamilya ay dapat maging mayaman o makapangyarihan. Dahil karamihan sa mga estudyante sa universidad na ito ay nagmula sa mga lungsod sa buong bansa, hindi sila pamilyar sa mga nangingibabaw na pamilya sa mataas na lipunan ng CTB. Sa katunayan, tanging mga tao lamang mula sa mataas na lipunan ang malinaw tungkol sa mga nangingibabaw na pamilya sa lungsod B. Ang pinakamayamang pamilyang Tang ay sikat sa CTB, ngunit ang mga kaskwela ni Tang Jakay ay hindi agad naugnay sa kanya dito. Gayunpaman, nagpakita si Tang Jakay sa isang marangyang kotse sa pagkakataong ito, na nagpapaniwala sa kanyang mga kaskwela na dapat ay napakayaman ng kanyang pamilya. Sanay na si Tang Jakay sa kanilang reaksyon, kaya't hindi niya sila pinansin at pumasok sa paaralan. Natuwa si Guning at nagmaneho. Dahil kay Tang Jakay, maraming tao ang hindi nagbigay pansin kay Guning. Nang lumingon sila upang makita ang driver, wala na ang sasakyan, kaya walang nakakaalam na ang driver ay talagang si Guning. Hoy, Tang Jakay. Hindi nakalayo si Tang Jakay at napatigil siya ng isang boses ng babae, na parang hindi nasisiyahan. Huminto si Tang Jakay at tumingin sa taong tumawag sa kanya. Ito ay isang napakagandang babae, na siyang pinakamagandang babae sa kanilang universidad, si Zhuang Zixuan. Gayunpaman, tila masama ang pakiramdam ni Zhuang Zixuan. Hay, tawag ni Tang Jakay sa kanya ngunit lumayo sa kanya. Lumapit si Zhuang Zixuan sa kanya at tinanong siya, sino ang babae sa kotse? Si Tang Jakay ay nalilito. Paano niya nagawang tanungin siya ng ganoon? Wala naman itong kinalaman sa kanya kung tutuusin. Kaibigan ko lang, sabi ni Tang Jakay na nakakunot ang noo. Anong klaseng kaibigan? Tanong ulit ni Zhuang Zixuan. Zhuang Zixuan, ano ang nangyayari sa iyo? Nawalan ng pasensya si Tang Jakay. Ako, si Zhuang Zixuan ay natulala saglit. Hinabol ni Tang Jakay si Zhuang Zixuan noon. Ngunit pumili si Zhuang Zixuan ng isa pang gwapong lalaki sa kanilang paaralan dahil alam niya na ang lalaki ay mula sa isang mayamang pamilya sa CTB. Ang pamilya ni Zhuang Zixuan ay mayaman din, ngunit hindi siya sikat sa CTB. Siya ay mayabang dahil sa kanyang pamilya at kagandahan, at naniniwala siya na ang mga mayamang tagapagmana lamang ang makakapantay sa kanya. Bilang resulta, tinanggihan niya si Tang Jakay at naging kasintahan ng ibang lalaki. Dahil doon, malinaw na naunawaan ni Tang Jakay kung anong uri ng tao si Zhuang Zixuan, at nawalan siya ng interes sa kanya. Nakipaghiwalay si Zhuang Zixuan kay Zhou Haoyan, na siyang pangalan ng lalaki, kaya naisip niya ngayon si Tang Jakay. Sa kabila ng background ng kanyang pamilya, mas gusto ni Zhuang Zixuan si Tang Jakay, dahil si Tang Jakay ay isang tunay na gentleman. Kailangan ko nang umalis. Si Tang Jakay ay hindi gustong mag-aksaya ng oras kay Zhuang Zixuan, kaya tumalikod siya at naglakad palayo ng walang pagkaantala. Maghintay lang ng saglit, muli siyang pinigilan ni Zhuang Zixuan. Ano? Nay na si Tang Jakay. Nauutol na sabi ni Zhuang Zixuan. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kung wala ka ng ibang sasabihin sa akin, I really need to go now. Magsisimula na ang klase ko, sabi ni Tang Jakay. Si Zhuang Zixuan ay nababalisa at binitawan ito. Kakabreak ko lang kay Zhou Haoyan. Si Zhou Haoyan ay isa pa sa mga pinakagwapong lalaki sa kanilang universidad. Wala akong pakialam. Nagpatuloy si Tang Jakay sa paglalakad palayo. Narinig na niya ito kanina, at alam niyang playboy si Zhou Haoyan. Si Zhuang Zixuan ay nakipaghiwalay kay Zhou Haoyan dahil nalaman niyang nakipagtalik ito sa ibang babae sa likuran niya, at hindi niya ito matanggap. Sa totoo lang, walang intensyon si Zhou Haoyan na magkaroon ng seryosong relasyon kay Zhuang Zixuan ng matagal, kaya pumayag siyang makipaghiwalay sa kanya ng may bilis.
Nakaramdam lang siya ng kaunting kahihiyan na hindi nagtagal ang kanilang relasyon kaysa sa inaakala niya, dahil napakaganda at sexy ni Zhuang Zishuan. Bagamat siya ay mukhang mayabang sa ibabaw, siya ay lubos na naiiba sa kama, na lubos na nasiyahan kay Zhou Haoyan. Madaling matugunan ni Zhou Haoyan ang kanyang mga sekswal na pangangailangan ng hindi gumagawa ng labis na pagsisikap, ngunit si Zhuang Zishuan ay birhen pa noong kasama niya ito. Si Tang Jiakai ay may ilang mga kaibigan na mga kaibigan din ni Zhou Haoyan, kaya narinig niya ito mula sa ilan sa kanila. Tinanggap ito ni Tang Jiakai bilang chismis at hindi nagtagal ay nakalimutan ito. Nang makita si Tang Jiakai na nananatiling napakalma, nagalit si Zhuang Zishuan. Wala ka bang sasabihin sa akin? Ano ang inaasahan mong sasabihin ko? Ngumisi si Tang Jiakai. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi pipi si Tang Jiakai, at malinaw na alam niya kung bakit sinabi iyon ni Zhuang Zishuan sa kanya. Gusto lang niyang tanggapin siya nito. Gayunpaman, nag-aatubili siyang gawin iyon. Wala siyang pakialam kung virgin ba ang girlfriend niya basta mahal niya ito at loyal ito sa kanya. Isa pa, hindi pwedeng ex-girlfriend ng isang kakilala niya ang babae, kung hindi, sobrang nakakahiya. Malinaw na hindi natugunan ni Zhuang Zishuan ang alinman sa mga kahilingan sa itaas. Tinanggihan niya ito dahil snobbish siya, kaya nawala na siya ng kwalifikasyon para makuha ang pagmamahal nito. At saka, nakipagtalik na siya kay Zhou Haoyan, na kilalang playboy sa circle ng kaibigan ni Tang Jiakai. Naiinis lang si Tang Jiakai nang makita ang kanyang mukha ngayon. Ikaw. Naiinis si Zhuang Zishuan, at nakikita niya na si Tang Jiakai ay ayaw makipag-usap sa kanya ngayon. Gayunpaman, hindi niya napagtanto na kinasusuklaman siya ni Tang Jiakai ngayon. Akala niya ay galit pa rin si Tang Jiakai sa kanya dahil tinanggihan niya siya noon. Kaya naman, hininaan ni Zhuang Zishuan ang kanyang boses at sinabing, Jiakai, pasensya na sa ginawa ko sa iyo noon. Alam kong kasalanan ko. Pwede mo ba akong patawarin? Sinubukan niyang hikayatin si Tang Jiakai na tanggapin siya. Tang Jiakai ay nagpakita lamang ng paghamak sa kanyang mukha. Zhuang Zishuan, alam ko kung ano ang gusto mong gawin, pero imposible. Wala akong interes sa iyo ngayon. Kaya pakiusap, kunin mo ako bilang isang estranghero kung makikita mo ako sa susunod, sabi ni Tang Jiakai, pagkatapos ay lumayo kay Zhuang Zishuan nang hindi siya tinitingnan. Si Zhuang Zishuan ay naging pipi sa pagkakataong ito. Tinanggihan niya lang siya 3 buwan na ang nakakaraan. Kaya ba niya itong isuko sa loob lamang ng 3 buwan? Sa katunayan, ibinigay siya ni Tang Jiakai sa loob ng 3 araw. Nang malaman ni Tang Jiakai ang tunay na dahilan kung bakit siya tinanggihan, nagpasya siyang isuko siya at nadama niyang maswerte siya na hindi niya ito naging kasintahan. Si Zhuang Zishuan ay may matatag na pagpapahalaga sa sarili. Dahil malinaw na nilinaw ito ni Tang Jiakai, hindi na niya ito muling pinigilan kung hindi ay ipahiya niya ang sarili. Nabigo siya at nalungkot, dahil talagang gusto niya si Tang Jiakai sa kanyang puso. Gayunpaman, ang background ng pamilya ni Tang Jiakai ay hindi pa rin alam ni Zhuang Zishuan sa sandaling iyon. Nang wala na si Tang Jiakai, isang acerbic na boses ng babae ang pumutol sa pag-iisip ni Zhuang Zishuan. Ang iyong pamilya ay hindi masyadong mayaman sa CTB, kaya dapat mong talikuran ang ideya na abalahin si Lord Tang. Nang marinig iyon, nilinggan ni Zhuang Zishuan ang taong nalilito. Ang tao ay isang batang babae na ipinanganak sa isang napakayaman na pamilya sa CTB at dumating siya kasama ang isa pang batang babae na ang ama ay isang mahalagang opisyal. Nakatitig sila kay Zhuang Zishuan na may mapanuksong ngiti sa kanilang mga mukha. Miss Pan, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Zhuang Zishuan. Wala siya sa mood na magalit sa dalaga, pero nasasaktan siyang malaman kung bakit iyon nasabi ng dalaga. Si Miss Pan ay si Pan Jiki, at siya ay mula sa Pan family ng CTB. Ang pamilyang Pan ay tiyak na pamilya ni Pan Zero, at si Pan Jiki ay ang nakababatang pinsan ni Pan Zero. Maagang pumanaw ang mga magulang ni Pan Jiki dahil sa isang car accident, kaya naging adopted daughter siya ng pamilya Pan. At bagamat si Pan Jiki ay nakababatang pinsan lamang ni Pan Zero, mayroon siyang 10% share sa negosyo ng pamilya Pan,
na dati ay sa kanyang ama, kaya walang nang-ahas na baliwalain siya. Dagdag pa rito, kinuha ng pamilya Pan si Pan Jiki bilang sarili nitong anak at pinakitunguhan siya ng maayos. Tinawag din ni Pan Jiki ang mga magulang ni Pan Zero na kanyang ama at ina. Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay literal na kahulugan. Tinawanan ni Pan Jiki si Zhuang Zishuan. Nako, hindi mo pa ba alam ang background ng pamilya ni Lord Tang? I bet hindi mo alam, o hindi mo siya tatanggihan at naging girlfriend ni Zhou Haoyan. Si Zhou Haoyan ay simpleng playboy at mas mabilis siyang magpalat ng girlfriend kaysa magpalat ng t-shirt. Ang swerte mo kahit na naging girlfriend mo siya sa loob ng 3 buwan, well. Ikaw ang pinakamagandang babae sa aming paaralan pagkatapos ng lahat at mayroon kang magandang katawan. Dapat magaling ka din sa kama. Pinahiya ni Pan Jiki si Zhuang Zishuan sa publiko, ngunit sa kasamaang palad bawat salita na sinasabi niya ay totoo. Hindi siya pamilyar kay Zhou Haoyan, ngunit malapit siyang kaibigan ng kanyang nakababatang pinsan, kaya nabalitaan niya ang tungkol sa pag-uugali nito. Ang mga babae ay mahilig magtsismisan kapag sila ay magkasama. Hindi alam ng maraming tao na tinanggihan ni Zhuang Zishuan si Tang Jiakai, ngunit hindi ito lihim sa kanilang bilog na kaibigan. Higit na hinamak ni Pan Jiki si Zhuang Zishuan dahil tinanggihan ni Zhuang Zishuan si Lord Tang para kay Zhou Haoyan. Gayunpaman, hindi siya kaibigan ni Zhuang Zishuan, kaya hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa background ng pamilya ni Tang Jiakai. Nang makipaghiwalay si Zhuang Zishuan kay Zhou Haoyan at bumaling upang abalahin si Tang Jiakai, hindi na niya ito natiis at tumalon upang kotsain si Zhuang Zishuan. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilya ni Tang Jiakai sa sikat na pamilyang Tang sa CTB? Nagulat si Zhuang Zishuan. Dahil sa CTB, tinawag lang ng mga tao ang mga lalaking miyembro ng pamilyang Tang na Lord Tang. Kung talagang ipinanganak si Tang Jiakai sa sikat na pamilyang Tang sa CTB, ang pamilya ni Zhou Haoyan ay halos hindi maihahambing sa kanya. Agad na nagsisi si Zhuang Zishuan dahil nakagawa siya ng isang hanggal na pagpili noon. Bagamat hindi siya makapaniwala na si Tang Jiakai ay talagang miyembro ng sikat na pamilyang Tang sa CTB, napagtanto niyang posible na ito ngayon. Ayaw niyang tanggapin, pero iyon ang totoo. Muling ibinuka ni Zhuang Zishuan ang kanyang bibig, ngunit hindi makapagbitaw ng salita dahil sa gulat. Hulaan mo para sa iyong sarili. Si Pan Jiki ay nagsuot ng masamang ngiti. Si Zhuang Zishuan ay sumimangot sa kawalan ng kasiyahan, ngunit hindi niya magawang punahin si Pan Jiki, dahil ang pamilya ni Pan Jiki ay mas mayaman kaysa sa kanya. Gayunpaman, si Zhuang Zishuan ay nag-alinlangan ng mahabang panahon na magsalita, dahil nag-aatubili siyang tanggapin ang katotohanan. Nang makita iyon, sinabi ni Pan Jiki, alam mo na iisa lang ang pamilyang Tang sa listahan ng pinakamayayamang pamilya sa CTB. Ang tanging pamilyang Tang sa listahan ay tiyak na pamilya ni Tang Jiakai. Inikat ni Zhuang Zishuan ang kanyang mga mata sa gulat, at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Lumalabas na talagang ipinanganak si Tang Jiakai sa sikat na pamilyang Tang sa CTB. Di ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilya ni Tang Jiakai ang pinakamayamang pamilya sa CTB? Sinabi ni Zhuang Zishuan ngunit nabigong isulat ang kanyang mga tampok. Oo, si Tang Jiakai ay talagang miyembro ng sikat na pamilyang Tang sa CTB. Sinasabi na ang mga lalaki sa pamilyang Tang ay lahat ay tapat sa kanilang mga kapareha. Nakakahiya na tinanggihan mo siya at pinalampas ang pagkakataong magpakasal sa pamilyang Tang, sabi ni Pan Jiki, at nasisiyahan siyang makita ang gulat na mukha ni Zhuang Zishuan. Hindi alam ni Zhuang Zishuan kung ano ang sasabihin ngayon at parang naiiyak. Tinanggihan niya si Lord Tang. Paano niya palalampasan ang magandang pagkakataong magpakasal sa sikat na pamilyang Tang? Kung pumayag siyang maging kasintahan ni Tang Jiakai, maaari na siyang maging pinakamaswerteng babae sa circle ng kaibigan niya ngayon. Hindi na natili si Pan Jiki upang kotsain si Zhuang Zishuan, at umalis siya kasama ang kanyang kaibigan ng walang pag-aalinlangan. Handa nang bumalik si Guning sa Wafu Hills, ngunit biglang natanggap ang tawag ni Chi Tianlin sa kalagitnaan. Matagal na siyang hindi na-contact ni Chi Tianlin,
at bihira rin siyang tumawag sa kanya. Bilang pinuno ng Kiringang, si Chi Tianlin ay abala sa pag-aayos ng sarili niyang mga bagay at wala siyang oras na makipag-ugnayan kay Guning. Hoy, nasaan ka ngayon? Sinabi ni Chi Tianlin sa isang apurahang tono nang sagutin ni Guning ang kanyang tawag. Narinig at napagtanto ni Guning na kailangan itong maging isang bagay na mahalaga. Nasa City B ako ngayon. Nang marinig iyon, medyo na-relieve si Chi Tianlin. Halika sa Earth Nightclub ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Si Chi Tianlin ay nagutos gaya ng dati, at hindi ito magalang, ngunit hindi niya sinasadyang saktan ang damdamin ni Guning. Hindi rin ito pinansin ni Guning. Naisip niya na malamang na may nasugatan kaya kailangan niya ang kanyang mga table tasks. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Guning sa Earth Nightclub. Naghihintay si Yu Hao sa kanya sa labas, dahil pupunta sila sa isang lugar na lihim sa ibang tao. Emergency ba ito? Tanong ni Guning kay Yu Hao. Oo. Miss Gu, mangyaring sundan ako sa ganitong paraan, sabi ni Yu Hao. Pagkatapos nito, sinundan ni Guning si Yu Hao sa loob. Pumunta sila sa isang eksklusibong elevator na tanging si Chi Tianlin at ang kanyang mga alipors ang nakakaalam ng password. 2 palapag lang ang mararating ng elevator na ito. Ang isa ay nasa itaas na palapag at ang isa ay nasa ilalim ng sahig. Dinala ni Yu Hao si Guning sa underground floor. Ito ay isang palapag na mas mababa kaysa sa underground na paradahan. Bumukas ang elevator sa loob ng ilang segundo, bumungad sa akin ang isang silid na humigit kumulang 20 metro kwadrado ang laki na may tambak na sari-sari. Tumingin si Guning sa paligid at nakakita ng isang pinto. May mga nag-uusap sa likod ng pinto. Bagamat hindi malinaw na marinig ni Guning ang kanilang pag-uusap, narinig niya ang boses ni Chi Tianlin. Malinaw na may ginagawa si Chi Tianlin na hindi niya gustong malaman ang ibang tao. Hindi lubos na nagtiwala si Guning kay Chi Tianlin, kaya nanatili siyang alerto at ginamit ang kanyang jade eyes para makita kung ano ang nasa likod ng pinto. Sa likod ng pinto, may 2 kwarto. Ang isa ay parang sala na may lamang sofa, coffee table at aircon. Isang baso lang ng tubig ang nasa coffee table. Si Chi Tianlin ay nakaupo sa sofa kasama ang kanyang bodyguard, si Cheng Hua, na nakatayo sa likuran niya. Ang kabilang silid ay isang silid tulugan, at may isa pang pinto sa pagitan ng sala at silid na ito. Sa kwarto, isang kama lang, cabinet, at aircon din. Sa kama sa kwarto, isang lalaki ang nakagapos ng makakapal na lubad. Mukha siyang nasa early 20s, pero nanginginig sa buong panahon na may maputlang mukha. Nakabuka ang kanyang bibig at nabigla si Guning nang makita ang isang pares ng pangil sa loob nito. Kakaiba at nakakatakot din ang mga mata ng lalaki. Ang kanyang eyeballs ay may kintab na berde na may kakaibang liwanag. Ang kanyang mga kuko ay kasing haba ng 3 o 4 na sentimetro, at napakatalas. Hindi naman siya mukhang tao, kundi lobo. Bago pa makapag-isip si Guning, ipinasok ni Yu Hao ang password at binuksan ang pinto. Ang tunog ng pagbubukas ng pinto ay nakakuha ng atensyon ni Chi Tianlin at Cheng Hua. Agad na tumayo si Chi Tianlin. Hi! Hi! Okay na ba ang lahat? Tanong ni Guning, na nagkukunwaring wala siyang alam tungkol sa kung ano ang nasa kwarto. Sa kasamaang palad hindi, sabi ni Chi Tianlin. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Pagkatapos ay sinundan ni Guning si Chi Tianlin sa kwarto, habang naiwan sina Yu Hao at Cheng Hua sa sala.